Pilipinas, ang oras po natin alas 6:39 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa aming programa. Ito po ang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi sa Espanyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam, at sa mga nanonood sa atin tonight. Ayan, sa mga gustong makakita ng face reveal, matagal nang nire-request to. Actually, inaano ko pa eh. Oo, diba? Ang ganda-ganda ng panyera ko. Makikita nyo kami ngayon live na live sa Facebook. I-search nyo po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Yan. Tuesday pa lang pero parang Friday na panyera. Ganun no? talaga pagka busy. Pag busy at maraming ginagawa. At mas maganda na at mas mainam na tayo ay maraming ginagawa. Para naman. Security of tenure yon. Kapag wala ka ng ginagawa, kabahan ka na. Baka bukas-bukas mawalan ka na ng trabaho. Naku po. Take note, pwede pong magtanggal ng trabahador o manggagawa basta ito ay pasok doon sa authorized causes. At yung redundancy o wala nang maipatrabaho sa'yo is part of that. Kung halimbawa dalawa kayo ng kasama mo na pareho ng ginagawa at ikaw redundant at ikaw underperforming ka. Oo, hindi ka nagpo-perform ng maayos. Naku, baka matanggal sa trabaho. Delikado. Kaya dapat, ayan, bibo-bibo. Yes. Wag puro Pa-impress din. Tigilan ng kaka-TikTok, kaka-social media. Kakanood ng K-drama. Yun kasi yung mga iba ngayon. Ang mga nakikilala ko kasi sa exposure ko ang pinapanood ay hearings. Ayun. Yan, sa Kongreso at sa Senado. Yes. Kaya naman medyo kalutkanan ngayon ng hearing, Panyera, pero hindi mo na ang ating tatalakay. May kinalaman pa rin po dahil kahapon pinag-usapan po natin property. Lupa. Ito naman po ay may kinalaman pa rin po sa property dahil muli sa mga nagtataka bakit puro ito yung madalas natin topic dahil ito po yung pinag-uugatan ng away. At saka po ito po yung laging ini-inquire sa amin, sa aming inbox sa mga request. Mga direct message sa amin, mga PM sa amin about po sa property, di ba? Both personal at sa ating page. Kaya naman po ang pinaka-essence po ng ating tatalakayin ngayon ay tungkol naman po sa foreclosure. Property pa rin. Yes. Pero, actually, ang tanong mo paano magpapatitulo ng property na nabili via foreclosure sale. Akala mo, Panyera, napakadali lang. Nakaw! Ang daming requirements, especially ni BIR. Other than that, Attorney Cam, other than yung registration, yung actual na pagpasok mo doon sa property because, Yes. ang property sa foreclosure sale ay usually as is where is. Kung ano ang sitwasyon, both documentary at saka yung physical attributes or physical condition ng property, yun ang tinatanggap mo na walang question. Yes. So kung may risk doon sa pagbili mo, sorry ka na lang. Kaya again, we go back to due diligence. Kaya naman, Panyera, yung mga bumibili din po, bagamat akala nyo nakakamura tayo, di ba? Pagtingin mo doon sa property, meron palang nakatirang iba. Yes, pero alam mo, in fairness kasi yung mga napasukan natin ng mga online na fair, na mga house fair na nagbebenta ng mga foreclosed property, nakalagay naman with tenants. With tenants. Occupied, still occupied. Yes. So wag mo kayong bibili.
wag po kayong bibili ng ganito, no? Kasi kapag ang binili nyo ay ganito, ay kayo ay gagastos pa. Take note, hindi nyo pwedeng basta-basta ipadlock, hindi din nyo pwedeng puntahan doon kasama ang pulis, o aalis kayo dyan o hindi. Delikado kayo doon. So you'll have to go to court para sa ejectment naman. Pagpapatanggal doon sa naka-occupy sa property na nabili na ninyo. Yes. Dos Compañeras. At pag sinabing foreclosure, tayo naman po kasi panyera, no, kapag halimbawa ay may mga property at kailangan natin ng pera. Yan. O kaya naman bibili tayo ng property, wala tayong pera. So usually po, tayo po ay nakikipag-transact sa mga bangko, mga bank finance, o kaya naman po, no, basta yung mga financial institution, yes, like Pag-ibig. Yung National Home Mortgage Financial Corporation. yes. Yan. Tapos at kung ano, Balikatan Property Holdings Incorporated. Napakaraming mga ganyan, attorney Cam, na akala natin pagka finreclose, ay makaka-recover pa po ba kami? Di ba, nakabayad na po kami sa 20-year amortization, naka 10 years na po kami, mababalik po sa amin. Yes. Siyempre, hindi. No? Yun ang usual question, pero wala kayong matatanggap because, no, again, ay ito po ay binili na ang property para sa inyo at ang binabayaran nyo in essence ay hindi yung bahay, kundi yung loan na ipinambili nyo ng bahay. Although hindi dumaan sa yung pera. At nakakalungkot, no? Dahil kapag ikaw ay pumirma ng mga kontrata doon po sa mga bangko kay mga financial institutions, meron po yung kahaba-haba na mga provisions na syempre hindi mo tamad na babasahin, panyera, ang liliit pa yung font. Pirma na lang. 4. Font 2, gano'n na lang. So, pipirma. Font, siguro 8. 8 ba? Yes. Nakita ko nga, mas sobrang liit pa talaga. So, pipirmahan mo na lang and then hindi mo nakikita na, ito palang mga provision na to ay meron din. Relevant yun. Oo, halaga. Crucial yun. Oo. Kaya lang kasi, wala ka naman kasing choice. Yes. No? It's either you sign it. If you buy a property, yes, nandun na yun. Forma na yan. Ipipirmahan mo na lang. Wala kang chance na i-review, as in i-review na mag-introduce ng additional provision. Ang role mo lang doon is magbasa at pumirma. Wala kang option para i-edit, no? I-change yung ibang stipulations, no? Kaya naman kapag halimbawa hindi ka na nakabayad, eto na, darating na si foreclosure. Kaya naman ang batas po natin ay pinapangalagaan din yung ating mga kababayan na nagsangla ng kanilang property na mabalik, makuha pabalik, no? Yung kanilang ari-arian within a certain period of time. Di ba? Yes. Kaya naman yung importante. Tinatawag na redemption na malalaman po natin as we go along. Opo. At saka again po, no, pag pinag-usapan po natin yung foreclosure, dalawa po yan, pwedeng extrajudicial at saka judicial foreclosure. So, yes. And para po sa mga nagpaplano ng extrajudicial foreclosure, no, yung may pautang, no, at secured by a mortgage, no, mamaya i-discuss po namin kung paano yung tamang stipulation para maging valid at para maipatupad ninyo yung stipulation ninyo ng extrajudicial foreclosure. Because hindi po sa lahat ng pagkakataon na may nakasulat doon na pumapayag kami na extrajudicial foreclosure ay yun na yun. Yun na no? yun. It's not enough. No? Kapag ganun lang po ang inyong isinulat doon, pupunta po kayo sa korte no? for judicial foreclosure. Sabi ni Maria Lizelle, yung mga idol na panyera daw natin, ano daw tayo ang gaganda daw sa TV. Wag po kayo mag-alala sa personal, magugulat kayo, shock kayo. Ay, iba pala. Hindi, biro lamang po. Magandang gabi muna pagpupugay sa mga nanonood sa atin via digital platforms nationwide. Yes. Mauna ka na, panyera. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Grace Rectad, Gael Enriquez, Manuel Nonato, Moonbeats, at Fiesta Mart Royal. Ganyan din, Mami Belen Rivera, Magdalena, Martin, and Sharon Cabanlit. Oy, kumusta sa'yo dyan? Sharon Cabanlit and Tina, magandang gabi sa inyo. Kay Baluyo, magandang gabi, Ray Borile, Senior, Jericho Ferrer, ganun din po kay Clifford and Rhea Riz Dumpit na nandyan po sa may La Union. Magandang gabi po sa inyo. Si Eduardo Narvaez, Irene Almodovar, Charo Abraham, at syempre si Jericho Ferrer dyan sa nanonood sa atin habang nasa PBA sa Smart Araneta Coliseum.
Oy, magandang gabi sa iyo. And of course, Tita Ami Miraflor Garcia at Roxanne Costo, Kenneth Arevalo, Violeta Montecalvo Zambrano at maraming iba pa. Michael Manalo, magandang gabi din po. Sabi niya, stay safe always. Galing po yan sa Las Piñas, Papa Will and Mama Jovita, tsaka si Ate JB na nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Si mga taga San Antonio, Zambales, lalong-lalo na si Wilson Aldea Jr. at Wilson Aldea Sr. na nakikinig sa atin, nanonood sa atin, at syempre si Myrna de la Cruz. Ayan. At simulan na natin ang ating talakayan. Ito namang po ay basic, no? Doon po sa mga, syempre, nagsasangla. Ayan, no? Especially sa mga bangko tsaka financial institution. Kasi kapag kasangla po, take note, ito ay ang primary or ang primary contract dito ay contract of loan. Yes. At pag nandito na, Panyera, no, at nagsangla ka na, ano na ba yung proseso? At kung ikaw naman ay kasama ka sa mga online fair na nakabili ng mga foreclosed property, papaano mo naman siya papatituluhan? Ano yung mga requirements, no? Ayan. At kanina napag-usapan natin, meron tayong dalawang uri ng foreclosure, yung judicial tsaka extrajudicial foreclosure. Ayan. Usually, no, yung mga nagpo-foreclose, yan extrajudicial. Kasi kapag judicial, Panyera, mahaba-habang proseso. But of course, lalapit pa din kayo doon sa sheriff because, no, o kaya abogado or notario publiko because kailangan guided pa din at making sure na nasa proseso yung foreclosure. Yes. At yung kanina na sinasabi ni Panyera, kung ikaw naman ang party kung saan ina-foreclose ang property, wala na bang recourse or yung sinabi namin na binibigyan ka ng karapatan ng batas, no, na ma-redeem ang yung property, makuha pabalik within a certain period of time. Yan. Ang question dito, Attorney Cam, kapag mayroon bang foreclosure, say for example, doon sa kontrata ninyo, no, na pumapayag ako na napagkasunduan ng dalawang partido ang extrajudicial foreclosure, take note lamang po na kung ikaw yung nagpautang, creditor, mortgagee, no, dapat po naka-indicate din yon yung special power of attorney authorizing you to conduct or to hold or to sell the property para isatisfy doon sa pagkakautang. Without the special power of attorney, it cannot stand in court. You will have to go to court pa din at hindi mo siya pwedeng gamitin for extrajudicial foreclosure. So, yung inyong contract of loan or contract of mortgage dapat ay nakaspecify doon na nagko-constitute ng special power of attorney sa iyo, no, na pinahihintulutan ka na ibenta ang property para ibayad doon sa pagkakautang sa iyo. At ang tanong, kung halimbawa na ikaw po ay ito nga, no, bangko kaya financial institution, automatic ba na kapag na-default ang nagsangla ng property, automatic na ikaw na ang magmamayari. Default, diba? Ibig sabihin, hindi kapag hindi nakabayad. Yan. Kasi for the past episodes sa pag-uusapan po natin, yung mga nagsasanglalang kapitbahay. Tapos hindi ka nabayad, akin na to. Akin na tong property na to kasi nasa akin naman na yung titulo, di ba? No? At sabi po natin, hindi po pwede yun. Dito, applicable din po ba? Dito sa yun? Well, the answer is yes, no? Hindi po automatic din Hindi automatic. Kasi merong pactum commissorium. Yes, hindi po impactum. Hindi po impactum. Yan. Pactum commissorium. Ibig sabihin, walang automatic appropriation. Now, kahit na isulat niyo pa po sa kontrata na kapag default, no, kapag hindi nakabayad, ang nagsangla, hindi nakabayad ng ilang consecutive months, no, ang kanyang property ay automatic na magiging magmamay-ari ng ganitong bangko kaya ng financial institution. Yes, bawal po yun. So kahit ang lilit po noon at nakasulat doon, pinirmahan nyo yun. Tatrato po yun na as if hindi nagsulat. Yes. By the way, no, take note lamang po, baka kayo po yung mortgagor. Ibig sabihin kayo yung nagsangla. Baka ini-expect po ninyo na kailangan pa ng personal na notice sa inyo. Hindi po requirement or hindi po mandatory ang personal notice to the mortgagor. No? Ibig pong sabihin, pwedeng i-foreclose ang property na nakasangla kahit pa wala pong personal notice sa inyo. Ang requirement po is publication lamang at saka notices dun sa mga conspicuous places. Yan. No?
3 consecutive weeks, no? So, yun po ang requirement. At wag na po kayo mag-i-expect na kayo ay tatanggapan ng personal na notice. Yes. Mamaya pag-uusapan po natin, yung nabanggit ni Panyera, yung notice of sale at ano ba ang ginagawa dito, papaano ba ino-auction yung mga Yes. property at kapag nagkaroon ng bentahan, ano ba yung patunay na meron talagang bentahan Yes. na nire-require po, hinihingi po ng BIR kapag ipapatitulo At saka po ng Register of Deeds, ang property. no? Yan. Sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Yun munang No. malakas. Ay, oo nga pala yung malakas natin. Question, ano ang dokumento na nagpapatunay na nagkaroon po ng bentahan ng foreclosed property? Kung alam nyo, edi magsagot na po kayo. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Kung hindi pa, pwede pang makinig dahil mamaya sasabihin natin. Madidiscuss na as we go along. Yes. Ako pa rin po ang kasama ninyo. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po, kasama pa rin po. Bakit parang sumasabit yung aking boses? Ano to? Parang tulog pa siya ha? Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Pinag-uusapan pa rin po natin, of course, yung foreclosure. Yes. Ayan. Or pagpapatitulo ng foreclosed property. Nabanggit natin kanina Panyera, yung notice. Oo, kasi kapag hindi siya requirement. hindi siya requirement, pero paano nangyayari kapag nagkakaroon na ng bentahan ng mga foreclosed property. Ayan, may mga iba po ngayon na nabanggit ko kanina, may mga online house fair. Tapos meron Akala ko, yun ba yung marketplace? Hindi. Hindi ba? Hindi Panyera, online house fair sa mga financial institution. Okay. Parang may announcement na mga bakante or available na for properties. foreclosed properties for sale. Yes. At tapos diba nagkakaroon pa yan ng bidding? Yan, ayan. Pero may bayad ba ang bidding? May bayad ang registration. Registration, but the bidding itself, wala. Okay. So, how much is the registration fee? 500 pesos. For national homes. Pero yes. for other financial institutions, yung I don't iba, know. parang lang din, same lang din. Pero may iba yata mas mahal ng konti. Ngayon, kung halimbawa... Kasi pag magbibid ka sa government, ilang porsyento, di ba? Oo. Malaki. Parang minimum of 20,000 pesos. Talaga ba? Pag magbibid ka sa government, di ba? Yun. So, ito kapag mga bangko tsaka financial institutions, so magbibid ka, titignan mo kung ano yung property at nakalista na doon. Yun yung sinasabi natin, Panyera, with tenants, with occupants. 1,000 daw, sabi ng Gael. Ayan, sa meron sila. pag-ibig. Yan, may mga ganyan. So, depende po yan. So, pagkatapos po ng fair na yon, meron silang mga form na isasubmit, ibibigay sa'yo, and then isasubmit mo siya. Kasi parang, ang ganda ng kanilang, tawag dito, proseso, dahil kapag ganyan pala Panyera na nagpo-foreclose sila, di ba may form ka? So yung form na isasubmit mo, meron lang mga tao na may access doon sa pag-send yung makakatanggap ng mga entries at bubuksan nila yon at the time ng announcement na. Tapos meron silang program or software na ang unang lalabas ay yung pinakamataas o yung highest bidder. Kasi ang worry kasi doon iba dyan na baka arranged na. Pwede rin. Or baka pwedeng ini-inform kasi yung iba may mga ang balita info. Advance in. Ganito ang bid ng ganito. So far ganito ang bid niya. So ikaw tutumba sa Tataasan taho mo. ng konti. Correct. Kasi so kumbaga ay rigged ang bidding. Tama Panyera, no? Kasi yung mga entries ninyo, kung meron pong nakakaalam na ganito ang binid ng kalaban at syempre. ikaw gusto mo, taasan mo lang ng 20K. Actually malaki na yung 20K 5,000. Diba? So, ano ka na? Or baka 1,000, no? Mga ganun-ganun. Halata na yung grabe naman yung pag 1,000 halata na. Di ba common yan? So, yan. Kapag ganun po, no, nagkaroon ng announcement, yun na, meron ng mga notice na ibibigay, and then down payment, pagkatapos, yun. So, ano yung document na pinibigay kapag ganito? Halimbawa, ikaw yung winning bidder. Yung certificate, no, of auction sale. Yan. At saka hindi lang yun, Panyera, no? Pagdating confirmation of sale. Meron naman na, Panyera, kapag halimbawa, eto yung mga posting, kasi kanina, notice of sale, no? Pag notice of sale,
kailangan ba ng posting? Of course, kailangan po i-post yan. Ang posting po kasi, ang ang value, ang significance ng posting, bakit ito mandatory or notices, not to the owner, but notice in general, because as much as possible, hindi ito para doon sa mortgagor. Ito ay para po sa mas marami po ang mga tao na ma-inform na merong sale para, mas marami po ang makaparticipate sa bidding. At para yung gobyerno or kung sino man or yung mortgagor, mas malaki yung tsansa na makarecover ng amount na pinautang niya. Kasi take note po hindi po ang tawag doon, ang basis po kasi ay hindi yung actual value ng property. Tama. At tinitingnan dito kasi minsan ang laki ng diferensya. Bakit? Kasi po binibigyan nga ng pagkakataon yung may-ari na i-redeem, Kasi mas pabor sa kanya kung mas mababa ang bentahan because mas mababa ang babayaran niya. But of course, tumataas pa din ito because of the expenses sa bidding, interest, and penalties. So yun naman ang i-recover ng financial institution. Oo, kumbaga, sila ang nag-start, o kaya nagagawa nitong proseso na ito, pero yung as to the expenses, i-charge nila doon sa buyer. Yung nakabili na. What is sad, Attorney Cam, kapag ka naman, halimbawang hindi mo na-redeem, ang purpose kung bakit mabababa is para may chance ka na ma-redeem. Ang problema, kapag ka hindi mo na-redeem, at hindi, since mababa lang yun at may lalabas na may utang ka pa, meron naman tayong tinatawag na yung deficiency, collection ng deficiency. So yun ang problema mo dahil maari ka pang singilin sa kulang noong purchase price. So yun ang problema ngayon. Yun. Dos Compañeras. O ayan na, nanalo ka na buyer, gusto mo nang ipa-title ang property, di ba? Pwede mo na bang ipa-title kaagad? Oo, di ba? Ano ba yung mga requirements na kailangan mo? Ayan. Siyempre, unang-una, Panyera, kapag ikaw na-confirm na ikaw na ang may-ari, antay ka muna 1 year, ha? Huwag magmadali. Oo. Kasi po, hindi pa po muna, hindi pa po papayagan na mairehistro sa inyong pangalan ng property because, again, meron pong tinatawag na redemption. Yung redemption is 1 year, isang taon. So, ibig sabihin, may chance pa na hindi maging sayo talaga ang property because i-redeem niya. So, ano nga sa Tagalog yung redeem? Kukunin pabalik. Oo, tutubusin niya yung property and therefore, it will be useless na ilipat sa yung property. Samantalang, may redemption period na isang taon. So kapag hindi ni-redeem, that is the only time na mag-uumpisa kayo ng inyong mag-uumpisa kayo ng proseso. By the way, yun pong confirmation of sale, na ibig sabihin kayo yung winning bidder. Isasubmit po ninyo ito doon sa Register of Deeds. Bakit? Kasi po yung confirmation of sale, the fact na kayo ang nanalo sa bidding, ay ibig pong sabihin, irerehistro na kayo ang nanalo sa bidding. So, ibig sabihin, may encumbrance na kaagad ang property. At ito ay makakancel yung title doon sa original owner, tsaka palang ililipat sa inyo. Anyway, go on, Attorney Cam. Oo, para doon sa mga mga may-ari naman ng property na foreclose, Again, yung sinasabi ni Panyera na redemption period, 1 year, Kayo po ay merong 1 year from the date of sale, Para kayo po ay makuha ninyo, matubos ninyo yung property. May pagkakataon, Attorney Cam, na ang reckoning period ng 1 year is yung date ng registration of the sale doon sa Register of Deeds. So, tignan po ninyo, saan dito yung alin dito? Depende po sa kung paano naka-stipulate. Yan. At saka hindi lang yun, Kung kayo po ang may plan na or kung may plan po kayo na mag-redeem, yung expenses na of course, yung sa auction sale and everything. So, kayo din po, charge din po sa inyo yon. So, meron lang po mga additional charges kasi nga gumastos pa si bangko, kaya naman si financial institution ng mga gagastusin para mabenta ito o ma-auction itong property mo. Ayan. Ito, i-redeem mo lang naman pala. Ayan. So, yun. Meron lang mga babayarin. Pagkatapos nun, Panyera, of course, yung Siyempre, babayaran mo yung tax. Oo. Yan. Capital gains tax and everything. Paglipat.
kukunin mo din dito, importante din sa requirements, so pag pumunta po kayo ng BIR, hihingin po yung resolution, secretary certificate or board resolution na ina-allow po yung itong i-sale o yung itong property na maibenta no mula po dun sa bangko o kaya dun sa financial institution. Kailangan din panyera nung parang sales invoice kung magkano. Oo, kasi yun ang magiging basis naman ng tax. So importante po yun, sales invoice, magkano po naibenta yung property no doon po sa buyer. So lahat ng mga ito kailangan of course ng mga aside from the mga tax clearance, original title o kaya yung TCT and kasama pa yung mga certified true copy, ayan, tax declaration. So yun po yung mga need na mga requirements kapag ipapatransfer po yung property. It goes without saying, no, yung pong capital gains tax, babayaran nyo lang after 1 year kapag ka hindi na-redeem. No? Yes. Dahil kapag ka po na-redeem yung property or ibig sabihin ay tinubos ng may-ari yung property, walang capital gains tax na babayaran. Ika-cancel lang po yung inanotate doon na nagkaroon na naibenta ang property. So, ibig sabihin mapapawalang bisa yung bentahan. It's as if nothing happened. Yes. Yeah. Dos Compañeras. Merong iba pa niya ang nangyayari no kapag halimbawa no nakabili ng foreclosed property, hindi pinatitle sa kanya, binenta sa iba, di ba? So, pangatlo na, no? Oo, umiiwas sa ano? Umiiwas sa CTG. Oo. Kaya lang, Attorney Cam, ang nangyayari dyan, ano ba yun? So, paano yung deed of sale nito? Yes. So, ang mangyayari dyan pa niya, assignment? Deed of assignment. Halimbawa, ikaw winning bidder, hindi mo pa rin pinatitle sa'yo, nag-deed of assignment ka sa akin. So, take note din po, kasi matitrace pa din ito based on the original documents or from the documents from the mortgagor. No? Yung iba naman ang ginagawa pa niya, nag-execute talaga sila ng deed of absolute sale, no? Ang problema, itong buyer, ikaw yung pinakahuling buyer, magkakaroon ka ngayon ng double tax. Yes. Kaya nga po, kung bibili kayo, might as well go directly. Kasi pinagkakitaan pa kayo eh. Pwede naman kayo dumiretsa doon sa financial institution na nag-auction or doon sa bangko na nag-auction eh. Diba? So yun, kung ikaw ay buyer, bibili ka ng mga ganito, hindi ka makakatakas sa BIR. Huwag na kayong dumaan sa intermediary or sa mga fixers or middleman because mapapamahal pa po kayo. Take note lamang po. Kapag ka po pala, going back Attorney Cam, kapag ka bago kayo mag-bid, no, bisitahin po muna ninyo ang property. It doesn't follow na kapag ka nakalagay doon na no occupant, no tenant, wala ay hindi po ibig sabihin ay go na agad. Paano kung bukbukin na yung bahay, no? Guguho na pala. Ang nakalagay na picture yung luma. I mean, yung picture pala okay pang itsura. What if ito pala ay 50 anyos na, no? Na maguguho na. Ay di nagoyo po kayo. Take note, as is where is, at ang responsibilidad na mag-due diligence ay nasa inyo. At hindi lang yun, kung meron pong mga buyer, no, itong mga buyer na to nakabili ng foreclosed property na may mga tenant, kung papaalisin po yan, syempre dadaan din po sa tamang proseso, magkakaroon ng ejectment case or magkakaroon pa ng kung ano-anong mga petition. Of course, kailangan it'll take some time. At sasagutin niyo po ito. Yes. Kayo po magbabayad. Yes. Take note din po, parte po ng due diligence is to ensure, mabuti lang sana kung tenant yung nandoon sa property. What if ito, prior to the execution, prior to the sale, no, the foreclosure sale, ito pala ibinenta na sa iba. Diba? So malaking problema. Why? Because at the time na nagkaroon ng execution, tawag ng foreclosure sale, wala na palang pagmamay-ari o hindi na pala ito pagmamay-ari noong nangutang. So medyo malaki-laking problema po ito. Yes. Maliban na lamang kung you are dealing with banks, dealing with financial institutions, government financial institutions, pero issue pa din. So it's better to check, bakit po kayo nandito? Are you tenant? Are you, baka naman, ay nabili na po namin ito. Abay, wala na. Malaking problema sa'yo. So wag kang go ng go. Hindi sige ng sige. Tanungin mo na doon, taga saan ka? Magpreno ka. Oo, taga saan ka tapos ba't pabudots mo. Ayan, no? Magpapreno ka. Tingin. Tingin. Attorney Cam, may question dito si Alexis Tiger. Ask ko lang po, yung lupang pinagtatalunan namin ay naisanla.
walang maipakitang dokumento o papel ng sanlaan ng nagsangla at pinagsanglaan. Tapos yung bahay ay may caretaker. Kami na hinaharas ng pinagsanlaan kaya napilitan kaming pumirma sa kontrata ng pagpapaupa ay kasalanan nyo. Bakit? Kasi ang recourse nyo, kung halimbawa may nanghaharas sa iyo, is either you go to the barangay or you go to court. You do not sign any document, no? Maliban na lang kung tinutukan ka ng baril, no? O pumirma ka or otherwise papatayin kita. In which case, pwede nyo pong declare na void, no? For being made, no? Executed under duress or under threat or a intimidation. or Yes. intimidation. Eto Pero po. yung dahil lang hinaharas, ginugulo ka na actionable as anong tawag doon, attorney ka, unjust vexation, ay hindi po yun. Mamaya sasagutin po natin yung katanungan, bitininan na natin tong question to. Meron po bang nagbebenta ng mga narimitang condominium? Ano po ba ang dapat gawin? Kung bibili po ako ng mga foreclosed property, ako po si Marlene. Okay. Ang dami niyan, attorney Cam, lalo na nung nagpandemya. Pandemic, di ba, Panyero? Oo, ang Hoy, dami. sabi ni JSF Printing Service, lalo pong gumanda si attorney nung tinanggal ang mask. Oy, Mask. ikaw naghahanap ka ng sumisip-sip ka, charot. Eto na, yung mga gusto pa rin magpabati sa atin, Panyera, at yung mga nagko-comment po, Si magandang gabi. Eds Maglakas, magandang gabi sa'yo. May question din si Miss Ellen Geronimo, attorney Cam, na sasagutin natin mamaya at Yes. Jason Abalancia. Dave Blanco, sabi niya, nanonood po kami dito po sa may Angono Rizal and Rodel Anasio. Yvonne Magay, magandang gabi po. Ang sagot niya, deed of sale. Rowena Guevara and Mel Aquino, magandang gabi po sa inyo. Clarel Amante, dyan po sa may Batasan Hills, Quezon City. At si Tristan Gulay. Ayan. May question Anong din gulay po. natin ngayon? Yun, sarap ng gulay, attorney Cam. Oo Speaking nga. of gulay. Ang sarap-sarap kumain Yung ngayon. yung mga pakbet, Oo, o kaya yung mga Nilagang okra, Oo, tortang talong. dinengdeng. Ay, sarap. Ano ba yan? oo, laswa. Yan. Kaya ano na Anong lang. laswa? Yung parang yung nilaga lang na merong of course may sabaw yung nilaga. Ewan ko kung ano yung siguro yun, sabaw ng isda or tawag doon, hindi, patis, patis, or something. Bagoong isda, yan. Yan. Sa mga gusto pong sumali sa ating Malakas Online promo, sagutin lamang po ang katanungan, ano ang dokumento na nagpapatunay na nagkaroon ng bentahan po ng foreclosed property. Sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyeras, ilang pang mga katanungan ang ating sasagutin. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Kumpani. RH. Dos Kumpanieras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Kapiling kasama nyo pa rin napapanood, napapakinggan ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan po natin yung foreclosure. Ayan. Foreclosure of mortgage or registration ng Yan. foreclosed property na binili ninyo. Ayan. May question kanina, Panyera. Go Ayan. ahead. Ito, ang sabi po dito, hinahanap ko pa, ba't nawala? Ikaw muna, Panyera nga. Sige, naghahanap din ako. But, eto, Foreclosure. what if nag-apply po ako ng acquired housing loan sa Pag-ibig but occupied ang property, pero ayaw umalis ng previous owner at nagpapabayad ng 150,000 para daw po sa mga nagastos niya sa bahay. Ano pong action ang dapat namin gawin? Need po ba na magbayad kami? Please, need suggestion po. Okay. Actually, kapag ka po ganito, unang-una, nakakuha na po ba kayo ng authority to enter, to occupy? Kasi di ba kasama yan dapat kapag ka nagkabentahan, nagkaroon ng confirmation sale yan. By the way, in the meantime, during the period of redemption po, ang property ay nananatili sa posisyon or pamumosisyon. Ang ownership ay nananatili doon sa mortgagor. Saka pa lang ito malilipat actually kapag ka nag-lapse na yung period. Ngayon, kapag ka po maari na kasi kayo, no, upon the confirmation of sale and later on, no, kapag ka po nag-execute na kayo ng mga kontrata and all, pwede na po kasi kayong humingi ng authority to occupy. Ang tawag ng attorney Cam, authority to possess.
or to move in. 'Di ba? Yung pa yung term, move in. Move Ikaw out. yung mga ganun. 'Di ba? So kapag ka po ganun, kasama unang gagawin ninyo, mag-demand letter muna kayo. I-inform mo muna sila na nabili na namin ang property at meron na kaming authority mula doon sa financial institution na pinagbilhan namin na i-occupy ang property. And therefore, demand is made upon you to vacate the property within X number of days. Without failure to heed our demand, so andun na yung pupunta kayo sa barangay, pagkatapos pupunta po kayo sa korte for either unlawful detainer or forcible entry. Kasi may pagkakataon, Attorney Cam, na wala na talaga doon yung totoong may-ari. Iba na pala. Iba nang nakatira doon. Dahil kakuntsaba lang niya, yung, halimbawa, yung presidente ng Homeowners Association, which is really common. Ang dami-dami naman nakaka-relate niya ng mga homeowners na nagpapatira sa mga bahay-bahay na abandonado, no? Yes. Kasi sometimes po, no, ginagamit po nila yung parang karapatan na dahil sila po ang nandoon, parang sila ang priority na alukin na bilihin ng property kung gusto po nila. Sabi dito, ito yung kanina nga nag-message sa atin, meron po bang nagbebenta ng mga narematang condominium? Ano po ba ang dapat gawin kung bibili po ako ng mga foreclosed property? Ayun. So sabi nga ni Panyera, during the pandemic, marami po talaga na hindi nakabayad. Attorney kang bagsak presyo. Hindi nakabayad talaga dahil nga po lahat naman tayo ihirap noong panahon ng pandemya, maliban na ng mga online sellers. Hindi lang mga condominium, Panyera. In fact, pati yung mga yung nasa subdivision. Mga cars, Panyera, di ba? Kotse. Talagang ang dami naglabasan ng mga promo kasi hindi actually, nagagamit. Attorney, no down payment. Yun, So, di ba? better nga na bumili ka ng brand new ng no down payment kaysa bumili ka ng yung second hand. Because sa second hand, normally, magbabayad ka ng full Tapos hindi lang yun, yung mga discount nila like 100,000 pataas, no? Talagang giveaway nila. Gibsong nila. Maano ka talaga, maengganyo Ang problema lang wala yung ka din monthly. pera. Yung monthly, mahal, mataas masyado dahil wala kang down payment. So, mas mahal ang babayaran mo ng monthly. Tapos, syempre, hirap tayo lahat noong panahon ng pandemya. Ayan, kaya naman sa mga naghahanap po before ng mga foreclosed property, meron po ang mga, of course, kasi pag kukuha ka rin po ng mga condominium, same lang po ang process, no? Kapag hindi mo kayang bayaran, so pupunta ka ng bank, ayan, o kaya dun sa mga financial institution, o kaya naman mismo sa developer, in-house mas financing maganda pag developer, mas mahal nga lang. Yes, in-house financing. So, kapag ito yung at hindi ka nakabayad, foreclosed pa rin. So, pwede kang mag-check sa mga banks, yung mga developers, sa mga Pag-ibig, and other financial institution, makikita mo doon. Kaso nga lang, some of them, Attorney Cam, yung pasalo naman. Yan. That we have discussed. No? Yes. At saka, hindi lang yun, Panyera. Meron lang mga requirements na kailangan pumasa ka rin. For example nga, katulad sa Pag-ibig, dapat ikaw ay miyembro din ng Pag-ibig. Miyembro ng Pag-ibig. Diba? Dahil wala ka, pag wala kang Pag-ibig. Literal, no? Ang Pag-ibig. Ayan. Napakahalaga ng Pag-ibig sa buhay, Attorney Cam. Ay, check nyo po yung mga requirements. Tapos may mga application form na you need to to fill in. Ay, nako. Okay. Magandang gabi sa iyo, Hil Ocampo. And, okay. Okay, merong si Evelyn. Bahay ko po, attorney. By the way, yung question pala niya, attorney Cam, may dapat daw bang bayaran? Wala po kayong obligasyon na bayaran yun, no? Wala po kayong obligasyon pa na bayaran ang uyanan yung nagastos noong nagpagawa doon sa bahay. Hindi niyo po yun obligasyon. Ayan. As is where is nga yun diba? Evelyn, bahay ko po, attorney, na foreclosed na wala man lang abiso. Wala kaming natanggap na notice. Tapos, bigla na lang po may letter na demand to vacate. Pwede po ba yun ma-question ang sale kapag ganito? Ayan. Actually, doon po sa Act number 3135, if I'm not mistaken doon sa number, ang ipinag-uutos nga lang po is publication and notice to the public, not personal notice to the mortgagor. So again, the purpose of the notices or publication ay para po mas marami po ang mga inganyo na ma-inform at ma-inganyo na sumali sa bidding para po mas malaki yung tsansa na magkaroon talaga ng bentahan. Yan. Eto naman, may question dito. Paano naman po kung halimbawa fully paid po yung down payment, tapos pag bin-breakdown po yun, papasok po kami ng 3 years installment. Hindi na po kayang bayaran ng pamangking ko yung property. Makaka-refund pa po ba kami? Okay.
Okay, pag ganito na nakapasok po kayo dun sa 2 years na parang installment, no? Under sa Maseda Law, meron po kayong makukuha. Ayan. So, at meron kayong mga option. May grace period at saka pagbabayad Yes. kayo. Oo. So, meron kayong option din na bayaran siya ng parang Within the grace period, na wala siyang interest. Pag wala namang payment, kung cancellation talaga, may entitled ka na 50% total refund, tas may additional pa yan. Pero hindi po yan sa lahat ng pagkakataon na Yes. may mga specific requirements pa. You can go back to our previous discussions. No? By the way, ito magtatanong lang na elite na po ng bangko ang lupa ngayon ay may utang pa daw po yung nagsangla. Tama po ba ito? Okay. Sa ilalim po ng mortgage law, no? Kapag ka po yung right, may right po yung nagpautang to claim deficiency. No? Either po halimbawa doon sa mag-separate na action, or kung halimbawa po nagkaroon ng judicial foreclosure, syempre doon po sa judicial foreclosure yung deficiency ay ini-award na din. So yes, posible po yun na kahit pa na foreclose ng property ay magbayad, may utang pa rin kayong naiiwan. Yun. Magandang gabi po sa mga gusto pa pong sumali, humabol. Ang question po natin sa ating Malakash promo ngayong gabi, yung mga interested pa na mag-message sa amin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, sagutin po ang katanungan. Ayan, ano ang tawag? Parang ni isa-isa mo talaga. Ayan. Dokumento. Ayan, na nagpapatunay. Natay ko kasi si RH TV na nagkaroon ng bentahan ng foreclosed property. Naka-DZRH Dos Compañeras, kasi ako, tinitignan ko yung mga sagot nila. Okay. Ayan. So, pwede pang humabol. Naghahanap ka pa? Naghahanap na ako. Okay. Si Lorna, sino po ang dapat na magpaalis sa bahay na nabili sa pag-ibig? Record po ba ang buyer sa foreclosure sale na bayaran sila? Hinihingan po kasi ako ng 50,000. Kapareha lang yung yung nagtanong kanina, Attorney Camano. Hinihingan ng 50K. Sabi ko, hindi. Hindi daw sila aalis. Siya pa ang matapang. Magkasuhan na lang daw po kami. Usually as is where is. So ikaw, buyer, no, again, ina-assume mo yung responsibilidad ng pagpapaalis kung meron tenant or merong occupant or yung original na may-ari ay nandoon pa. So we'll have to go to court, but you are not, no, ganito na lang, no, kung sakasakali, computein mo. Computein mo kung saan ka makakatipid, kung babayaran mo na lang siya or mag-i-engage ka ng lawyer. No? Although, kapag ka pupunta ka sa court, pwede mo naman pabayaran sa kanya yung cost ng litigation because, hindi mo naman kakailanganin pumunta sa korte kung umalis talaga kaagad siya, no? Knowing na ikaw naman na ang may karapatan sa property. So, you wait. No? Yes. Ayan, eto na, para sa ating Malakash question. Ito na ang DZRH Mas Malakash promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Para sa katanungan na ano ang dokumento na nagpapatunay na nagkaroon po ng bentahan ng foreclosed property, ang sagot po ng ating winner ay, eto na, na-screenshot ko na yun Eto, ang sagot niya, Panyera, ay kumpleto siya. Certificate of sale o kaya po certificate of auction sale or confirmation of sale. Congratulations! 500 pesos kay Emmanuel Loyola Antipolo Rizal. Congratulations. Parang bagong pangalan yan. 500 pesos sa sayo. Abangan po ang papremyo na ibibigay po ng DZRH Dos Compañeras. Ayan. May pahabol ka greetings po. Magandang gabi po and advance happy birthday sa'yo, Tito Sunny Arevalo dyan sa Buena Vista, Marinduque. And of course, Ate Lily Baradi magbe-birthday on the 24th. Happy birthday! Maraming salamat. Nakasama niyo po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.